ay nandito sa salang rebelyon, sedisyon at pagbabalak ng masamang laban sa bansang Espanya. Ano ang pangalan ng nasasakdal? Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Yolanda, Edad, 35, profesyon. isang doktor at manunulat. Ngayon ay maaaring ibigay na prosekusyon ang kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Atty. Alcocer upang tumayo sa harap at ibigay ang kanyang panig. Gracias. Walang sino man ang maaaring lumapag sa bansang Espanya. Para sa atin, walang sino man ang maaaring kumontra sa kung ano man ang nais ng ating bansa. Ang sino man ang gumawa noon ay narapat lamang na ikulong at ipapatay. Yan ang narapat kay Dr. Rizal. Siya ay nandito ngayon sa salang rebellion labang sa ating bansa. At mga pagkakatatag ng mga samahang may layong kontrahin ang mga batas na itinatag ng ating Kastila dito sa Pilipinas. Hindi ba't narapat lamang ang mga sinabi kong parusa sa taong mas masawal pasayo? Walang modo. Walang utang na loob sa bansang nagpapaaral sa kanya at narapat lamang sa isang taksil na tulad niya ang ipapatay. Gracias, Atty. Alcocer. Ngayon ay pakinggan natin ang panig ng depensa. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Teniente Luis Tabiel de Andrade upang depensahan ang kanyang panig. Gracias. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng kilala niyang tao. Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan na sa ngayon napasasakamay na ni Dr. Jose Rizal. Ngayon, bago niyo sa husgahan, tingnan niyo muna yung mga sarili. Ang nais lamang niya ay maging pantay ang trato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Hindi kayo dapat ipados-dalos sa pagbibigay ng parusa na hindi naman karapat-dapat sa nasasakdal. Gracias, Teniente Tabiel. Ngayon ay ating pakinggan ang nasasakdal. Isang kasinungalingan ang ibinibintang niyo sa akin. Wala kayong konkretong ebidensya at tanging mga liham lamang at magamit ang nagpapatukoy sa aking pagkakasala. Hindi ako maaaring magkasala ng rebelyon sapagkat ako mismo ang pumipilit kay Dr. Pio Valenzuela upang huwag pagpatuloy ng rebelyon na pinaplano nila laban sa bansang Espanya. Wala rin akong kinalaman sa mga pag-aaklas at hindi ko rin alam na ginagamit nila ang aking pangalan sa kanilang mga aktibidad. Napakarami ko nang maaaring sabihin at napuputunay ng aking pagkawalang sala. Sana gamitin niyo rin ang inyong mga utak upang magawa niyo ang nararapat. Magkakaroon ng isang masusing deliberasyon kung ano ang hakbang sa ating iuukom ukol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Maaari nang ibalik ang nasasakdal sa kanyang silda. Ipapaalam na lang ng hukuman kung ano ang maging resulta sa deliberasyon. Hindi natin ito dapat pagtalunan pa. Dapat natin hatulan si Rizal laban sa krimen na ginawa niya sa bansang Espanya. Sang-ayon ako dyan. Ngayon, parehas pala ang ating naramdaman ukol sa kasong ito. Itutuloy ko ang sentensyang kamatayan kay Rizal. Ipapadala ko na kay Gobernador General Pulamea ang hatol upang mapirmahan. Magandang araw, Gobernador. Ito na po ang hatol kay Dr. Jose Rizal. Magaling. Tama lang na ibita yung paslopang Indio na yun. Pumunta ka ngayon sa kanyang selda. Ipaalam sa kanya ang hatol mo po. Opo, Gobernador. Dr. Jose Rizal. Ngayon, ipapahayag ko sa inyo ang hatol ng korte. Ang nasasaktan na si Dr. Jose Rizal ay hinahatulan ng kaparusahang kamatayan. Ito ay pinirmahan ni Gobernador General Polavija at ipinapatupad sa 30 Disyembre 1986 sa ganap ng alas 6:30 ng umaga. Patawad. Ginawa na natin ang lahat. Pero ang desisyon ng hukuman ay hindi umaayon sa katotohanan. Kung gayon,
Kailangan magpuwis ako ng aking buhay ng alang sa inyong bayan. Gagawin ko ng buong tapang at dangal. Pinapahanga mo talaga ako, Pepe. Wala ba akong nakilalang tao na handang ibuhay sa kanyang buhay para sa kanyang bayan? Ngunit ako'y nalulungkot dahil hindi kita may pagtatanggol sa kanila. Huwag kang magsalita ng ganyan, Piniel. Ubus mo rin akong pinangat sa pinapakita mong tapang. Kung Pilipino ka talaga ang dumadaloy sa iyong katawan. Rizal, andito yung ina at kapatid. Inabantay na dito. Anong gagawin nila sa iyo na? Huwag kang magalad dahil para din naman ito sa ating bansa. Tama na yan, maaari na kayong umalis. Trinidad, may bibigay ako sa iyo. Bigay pa ito ng mga tabira. Buksan mo yan pagkatapos ng aking kamatayan. Makaasa ka, kapatid ko. Bago niyo akong patayin, maaari ba pumiling ako ng isang pabor ko? Maaari niyo bang patayin ako ng harap? Imposible! Preparado! Sumato, please. Wake up! Sa pamamagitan ng aking buhay at panulat, pinakita ko ang pagmamahal sa bayan at ang pangarap para sa isang mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ako si Jose Rizal at ito ang aking istorya.